Okay. Hello. Parang masyadong maliwanag mga kapatid. Pwede ba nung magpaan? Parang ito yung maliwanag. Ano ang sagot sa So, pwede ba natin palakpakan ang Ayan, natutuwa ako kasi ang ganda nung, alam ko nung mag-special number si Grace tsaka si Irish. Hindi ko lang na-realize na yung kantang, sino yung nakakalap ng kantang Flowers? Hindi ko na-realize na connected pala siya dun sa topic natin, sa series natin for this month of July. Kasi ang series natin for this month of July is Grow in Christ. So we are all about growth. And we know, hindi ko topic yan. Parang easy sa akin. Effectively, growing in the body. So, pagpagpasan pala ng mag-defend. Wala ako. Kasan ako? Ayan, we are in the series called Grow in Christ. Sino dito yung siguro yung pinaka-fresh yung last week, mas naintindihan niya yung discernment. At mas na-assess niya yung sarili niya kung meron siyang discernment. O wala. Wala. Huwag na tayo mag-yield. Nakakano niyo ba? Na-assess niyo ba yung sarili niyo? Every time meron tayong word of God na pinag-uusapan dito sa yung ministry. Huwag na tayo mag-4 p.m. ulit. Doon tayo sa 2 p.m. Huwag na akong tutulugan. Guys, walang tutulog dito ha. Tsatsagain natin hanggang alas 9. Okay lang. So, ang topic natin is grow in Christ and everything that is healthy. At tatandaan ninyo ha, lahat ng bagay na healthy, ang natural tendency is to grow. Every healthy living organism grows. Every healthy relationship grows. Amen po? Every healthy individual grows. Diba? And so, we know na kapag ang isang halaman ay hindi, for example, dyan sa mga halaman na yan, makikita natin siguro mga 1 year from now, mas matangkad na sila, diba? Tapos kung babalikan ulit natin, tapos may pansin kayo, bakit isa parang ganun pa rin? Anong iisipin ninyo? Parang last year, ganito ito ka baba, tapos yung iba nagtaasa na. Anong iisipin niya dun sa isang halaman na yun? It could be fake. Ano pa? There must be something wrong. There must be something wrong dun sa halaman na yun kung bakit hindi siya nag-grow. Kasi ang pinaka-natural na tendency is for that plant to grow. Diba? And growth is hard. Pakisabi nga po, parang na-inis na kayo dun sa maraming oranges. Growth is hard. Imagine niyo, katulad yung kinanta kanina nila Irish, ni Ate Praise, na Flowers. Sabi doon, yung babae kumakanta, inihahalin tulad niya yung sarili niya as sunflower, pero wala pa siyang bunga. Kasi imagine yourself being planted as a seed. Imagine mo, isang ang buto na itinatanim. And kapag itinatanim ang isang buto, kailangan mo na, di ba, ang buto kailangan mo siyang itanim para lumago. Walang butong lalago nang hindi binabaon sa ilalim ng lupa, pinililan at masisinaga ng araw. Diba? Pero kung ikaw yung buto, pag inilagay ka sa ilalim ng lupa, it is hard. Because underground, there is too much pressure, there is so much darkness,
and it seems like there is nothing happening. Naiintindihan niyo mga kabataan? Kapag ikaw yung buto, tinanim ka, magrereklamo ka, ba't ako nandito? Bakit hindi ba ang laki-laki na? Andito ba rin ako? Parang ako nakalibig. Diba? Pero growth is like that. Ang growth, pero na tinatawag sa growth and development, growth pains. Ano ibig sabihin nun? Na kapag lumalaki ka, pag nag-develop ka, sometimes masakit, may pain. Diba? Parang katulad lang din yan sa school. Narinig ko yung mga kabataan ngayon na, grade 3. Mami, ang hirap sa school. Tapos parang sa utak ko, wow, hindi mo alam. Pagdating mo ng grade 6, high school, elementary, high school, college, mas mahirap ba? Kasi there is growth. Hindi pwede yung mga bagay na ginagawa natin dati. Ganun pa rin hanggang ngayon. Walang growth doon. Sino dito yung nakaka-experience ng growth? Taas ang kamay. In her life or in his life, you are experiencing growth. At di ba hindi siya madali? So parang katulad doon sa flowers kanina, ang sabi doon ang tinatanong doon sa kanta, Lord, what are you keeping me here? Why am I planted here in this valley? Diba? Parang gusto natin lagi sa mga hills, sa mga matataas, sa mga kitang-kita. Pero sometimes we are planted in the valley. Ano yun? Sa mga mababang lugar. So, ang pinag-uusapan doon sa kanta is, trust that the Lord holds a watering can. Ibig sabihin, magtiwala ka na ang Panginoon, hawak-hawak niya yung pangdilig, pinapalaki ka niya, inaalagaan ka niya. Amen? And so, sometimes, pagka walang nangyayari sa buhay natin, we feel so lonely. Ayan, gumagana po ba ito? Yeah, I want to start with this verse. Ang sabi dito sa Psalm, chapter 42, verse 5. At inulit siya sa in the same chapter, sa pinaka-last verse, sa verse 11, ang sabi doon, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Yung psalmist, sinulat niya na kinakausap niya yung sarili niya. Kasi bakit? Hope is not a natural thing we can manufacture. Topic natin ngayon, growing hope. Hope is not a natural thing that we can manufacture. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, hindi automatic, palagi tayong may pag-asa. Minsan we have to preach to ourselves. Pag nawawalan ka na ng pag-asa, hindi mo palagi iaasa sa ibang tao na magkaroon ka ng pag-asa. You preach to yourself. Hope in God, Joey. If you're feeling downcast, if you're feeling that there is, ano ibig sabihin ng turmoil? Sobrang stress ka na inside. Ang daming nangyayari on the inside, pero hindi siya kita on the outside. No? Hindi kita ng mga tao na ang dami-dami mong iniisip, ang dami-dami mong pinapagdaanan, nasa loob lang siya lahat, as if sobrang gulo ng buhay mo sa loob. Na-assess niyo pa ba yung sarili niyo na may gano'n? Then preach to yourself. Hope in God. Sabihin mo, hope in God. Magtiwala ka sa Panginoon. Mag-asa ka sa Panginoon. For I will again praise Him, my salvation, and my God. Again, hoping in God does not come naturally for us because we are sinners. Hindi natural sa atin na tayo ay mamamag-asa sa Panginoon at magtitiwala sa lahat ng sinabi niya. Kailangan natin siyang i-preach sa sarili niya. Na-experience nyo na yun. Kinakausap niyo yung sarili niyo. Usually, tayo, paano natin kausapin yung sarili natin? Ito ko talaga, bobo ka talaga. Ganun mo kausapin yung sarili mo? Sino naka-experience? Bakit mo naman ginawa yan? Na-experience niyo yun? So usually, ganun natin kausapin yung sarili natin. We seldom preach to ourselves. Diba? Meron si David na, bless the Lord, O my soul. Kapag ayaw mo na mag-worship sa Panginoon, utusan yung sarili mo, bless Him. Kapag wala ka ng pag-asa, preach to yourself. Hope in God, Joey. Hope in God. Sam, matiwala sa Panginoon. Kahit nakakatakot, matiwala sa Panginoon. Naiintindihan po natin. We must preach it to ourselves and preach diligently and forcefully. Kasi kung hindi, ano mangyayari sa atin? We will be cast down and we will have so much turmoil with it. Kuha po natin. Kung iaasa natin sa sitwasyon,
kung iaasa natin sa ibang tao, yung hope na meron tayo, kung hindi natin ipipreach sa sarili natin, we will always be stressed and never blessed. Bakit sabi nga sa katabi mo, stressed ka ba? Stressed ka? So you preach to yourself. Kaya ang topic natin ngayon is grow in hope. Pakisabi nga ng malakas, 3, 2, 1, go! Grow in hope! Ayan. Sa ending ng season natin na ito, pinakang huling-huli natin pag-uusapan ay ang growth in hope. Which is, usually, hindi natin masyado na pag-uusapan kasi mas na pag-uusapan natin madalas, growing faith. You must grow in faith. Diba? Kailangan mas mapalago mo yung pananampalataya mo. Diba? Pero, hindi natin masyado na pag-uusapan, palaguin mo yung pag-asa mo. Napag-uusapan pa natin, diba? So, ngayon yung pag-uusapan natin, how do we grow in hope? What is hope? Diba? At ano yung pinagkaiba ng hope at ng faith? Yeah. Ready na kayo? Parang ayaw nyo talaga, no? Sa susunod, di na tayo mag-aalas 4. So, may mga notebook kayo. Gusto ko yung mga nagsusulat kasi hindi natin makakalimutan kung sinulat natin. Diba? Pagka meron tumatak sa inyo, either sinabi ko o hindi ko sinabi, pero sinabi ng Panginoon, isulat ninyo. I challenge you. Every time you listen to a sermon, to a preaching, sulat kayo. Okay. Unang-una natin pag-uusapan, what is hope? Yan. What is hope? Sige nga, I want to hear ang ating mga matatalinong mga youths and YAs. What is hope? Pwede po ba makahingi ng microphone? Mic. Dito muna tayo sa mga gentleman natin, sa mga kuya. Tanungin natin, Kuya Raymart, what is hope? Sige, ano ang hope? Ano ang pag-asa? No ba? Ayaw mo lang yata na What is hope? Sige nga po. Gusto ko mag-isip tayo. Ano nga ba yung pag-asa? Sino dito na mag-asa na? Amen, diba? So what is hope? What is pag-asa? Hope po is pag-asa. And pag-asa is hope. Hope. Justin, sorry po. Parang ano? Not really. Ayun. So, hope po, para sa akin po, ito po yung bagay na meron tayo sa something na meron tayong gustong or mangyari. Tama ka. Sorry. Ayun, ulit ito. Di ko narinig. Yung meron tayong something na bagay na gusto ko mangyari na gusto natin mangyari. So, nag-hope na rin mangyari. Meron kang bagay na gusto mong mangyari. Yeah. So, mangyari siya. Sige. Si Kuya Monel. Paano ka umalis? What is hope? Para sa And spiritual, sa worldly. Yan po yung hope na, kasi yung hope ng mundo is my very word. Wala tayong ambil. Pero pagdating sa Diyos, yung hope na binibigay niya is from physical to spiritual. Ito yung hope na kailangan natin, like Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you. Yung hope ng binibigay ng Panginoon. So yung hope, para sa akin yung hope, yung umaasa ka kahit hindi mo pa nakikita. Yun. Yan. Ang hope daw para kay Kuya Monel ay umaasa ka kahit hindi mo pa nakikita. Si Kuya, Naniniwala ka na naniniwala kang mangyayari kahit hindi mo pa kita. Wala ka pang ebidensya. Si Kuya Arlu. Kuya Arlu, what is hope?
para po sa akin, yung may gusto po tayong mangyari. Parang ito po yung pinakamabangan. We're giving ourselves assurance na mangyayari yun. Hanggang hanggang po yung may isang tao sa ating may sasabi ng isang bagay, ganito or gano'n. So, binibigyan niya tayo ng hope. Hindi nakasahan natin na mangyayari. Yan. Gusto ko yung sinabi din ni Kuya Arlo, assurance. Tapos, ano din, binigyan niya ng example is, kapag may taong nagsabi sa'yo, nagkakaroon ka ng pag-asa na mangyayari yun. Okay. Dito naman tayo sa mga girls na nagpapa-asa. Ay, balita. Ay. Si Apot. Si Apot. What is hope? Parang magpapasadabi na naman po sagot. Pag namamataas po ang hope, tapos parang sa akin po parang kung ano kalagayan mo parang hindi ka mag-experience ng business. Gusto ko yun. Hope is kung ano yung kalagayan mo ngayon. Yan. Yan. Kung ano yung kalagayan mo ngayon, hindi ka magsistay doon. That is hope. May natutunan. Kay Briggs. Ay, kay Briggs. Sino pa po? Tatlo din sa baba. Sa mga ate naman. Si Ate Nix. So, ang hope po ay, may nasabi na. Pero ang hope kasi ay nag-occur yan, nabubuo siya, is a response sa isang bagay na pwedeng nabitawan ng ibang tao or even sa sarili mo. Ayun, so ang hope ay, yun nga, response siya. Kapag, lalo na sa salita ng Panginoon, kung spiritually, salita ng tao, salita ng Diyos, even promise mo sa sarili mo, yun, hope for a better future. Ayan, lastly, si si Ate Rose Randall. What is hope? For me po, hope is believing with actions. May gustong patunayan. Kasi po, when we're... Kapag may hope po, kapag may hope po tayo, syempre, iba po yung hope sa wish, di ba? Kapag wish is something, kapag wish is parang hinihiling mo na hindi ka parang umaasa. Ay, umaasa ka, pero parang yun lang, hanggang doon na lang yun. Pero yung hope is, umaasa ka and meron kang eagerness na gawin yung lahat para makamit mo yung hope na yun. Parang ganun. Yeah, thank you guys. So, alam nyo, lahat tayo dito, in our everyday lives, I believe, na mapag-asa tayo. Kasi palagi natin nasasabi na, sana makauwi ako mamaya na maaga. Yung mga ganong bagay. Sana makauwi si daddy ng ligtas. That is hope, di ba? You hope for something. And hope is something that you expect that na nasa future. Okay? So, ano nga ba yung hope? Ngayon ang pag-uusapan natin is biblical hope. Not just the hope na pinag-uusapan natin na sana makuha ko yung iPhone 17, kulay blue. Hindi, that's not that kind of hope. Ang hope na pinag-uusapan natin is biblical hope. Sana manalo ako sa sana siya yung maging girlfriend ko. Not that kind of hope. Mas malalim pa. The biblical hope. Hope is, this biblical hope is not a mere desire for something good to happen. It is a confident expectation. Pakisabi nga ng malakas, confident expectation. Confident expectation. And desire for something good in the future. So, yung biblical hope, meron siyang kasiguraduhan. You are expectant and you are confident. Bakit? Kasi the biblical hope that we are talking about is not the kind of hope that we have in this world. Kapag yung sinabi ni Kuya Arlo kanina, na when someone promises something, nagkakaroon ka ng pag-asa. Di ba? Kapag kunwari, sinabihan mo yung kaklase mo,
hindi ko talaga kayang gawin yung, ano natin eh, yung assignment namin. Nagsashare ka lang ganyan. Tapos sinabihan ka ng kaklase mo na, huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Ano nararamdaman mo? Ano nararamdaman mo? Di ba? Nagkakaroon ka ng pag-asa. Magiging positive ka na. So it is a confident expectation. Hindi lang yan naka-angkla sa mga tao sa paligid natin, but it is anchored in God. It is not just crossing your fingers na, oh, sana talaga. O kaya sabi din ni Ate Rosa, it is not wishful thinking na nag-wish ka pero hindi ka sigurado kung mangyayari o hindi. It means to use, it means that you expect great things from God. Because hope is based on the character of God. It is not based on the people around us. It is not based on the situations. Kasi sometimes, pwede yung sitwasyon hindi maganda, pero kung may pag-asa ka, you are positive, you are joyful, you are confident, and expectant. Diba? It is based on the character of God. And if we know that God does not lie, alam natin na yung salita ng Panginoon, hindi magmamaliw, hindi mabubura. Sabi nga dun sa Malibay na Sandigan, may favorite verse ako dun eh, kung maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ganon ang hope. You are anchored in the Word of God, in His truth, in His character, na ang Diyos hindi nagpapakasa. And all that is promised will be fulfilled because the God who promised is faithful. It is also anchored on the promises of God. Amen. How many promises do you know? Ilang mga pangako ng Panginoon ang alam po natin, mga kapatid? It is based on the character of God. He is good and He does not lie. He is loving, He is merciful, diba? He is faithful, and at the same time, kung ano man yung sabihin niya, paniniwalaan mo, that is the promises of God, you are hopeful. Amen? So, ano yung faith? Kung pinag-usapan natin, hope and faith, para siyang magkapareho, what is faith? Para mas maintindihan natin. What is the difference of hope and faith? Tawag ulit tayo. Ayan. Kasi para hindi tayo makatulog, di ba? Tawagin naman natin yung mga mas matatalino. Ayan. Kuya Mix. Ayan. Kasi marami nang alam si Kuya Mix sa, sa pananampalataya natin. No? Ayan. Ano yung pinagkaiba ng hope sa faith? Faith kasi is yung yung sinabi nga sa Hebrews 11 verse 1, tayo yung pananalig kung nagtitiwala tayo yung nangyayari, inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita na nananampalataya ka kahit hindi pa lumarating yung pinag-pray mo. So, ang hope naman, yung gaya ng sinabi yung kanina, yung pag-asa mo na may assurance. So, Paniniwala kasi, di ba? So, paano yun? Pero, yung pananampalataya kasi is yung wala ka pa kasi nakikita eh, di ba? Tayo, sa word is to see is to believe, and tayo, believe is not to see. So, ayun yung pananampalataya para sa akin na nananampalataya ka kahit hindi pa dumarating, pero inaasahan mo ng mangyayari maganda sa buhay. Parang ganun din yung hope ko yan. Kasi napapag-asa ka rin sa mga bagay na hindi mo nakikita. You are confident. You are assured in the things that you do not see yet. That is hope. May inaasahan na mangyayari in the future. Natulad na nabanggit ko kanina, I firmly believe that ito yung pag-asa ko, that God will save my family even if we die. That is hope. That is also faith. So what is hope? What is faith? Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Yung faith kasi naging action. Yung hope. Yung hope kasi, gumagawa ka, mag-give sa pero bigla siyang, may unexpected ka na natin sa unexpected. Bakit ba yun, Kuya? Parang gets na namin yung kinatanong. Sige. Thank you, Kuya Vince. Malapit na. Tanungin natin si Ali Jules. Yan. Yung mga matatalino na tawagin natin.
Siguro, pinagkaiba. Siguro sa personal, ano ko lang, kung paano ko siya naiintindihan. Kasi may verse din na sinabi na hope is not hope kung nakikita mo na siya. Ano bang verse yun? Kasi nakakaganda. Kasi may ganun din siyang verse na if we hope for what we already see, hindi siya hope. So hope talaga ay For the things that you cannot see. That you do not see yet. Parang iano ko na lang siya siguro sa pagiging present ng bagay na yun. Parang siguro yung hope ay you believe that something will come. Will come. Ibig sabihin wala pa siya dito. But certainly, parating siya. Parang more on pagtingin siya sa future na parating. Faith, sasabihin ko yung faith is believing na nag-exist na yung isang bagay right now. Kahit hindi mo siya nakikita. Parang for example, you have faith that God exists right now. Pero hindi mo siya kita, pero right now. Pero hoping, kunwari lang, I hope, nag-hope ako na one day ay yayaman ako. Wala pa siya ngayon. Pero you believe that it will come in the future. Parang ganun siya. So, ganun ko naiintindihan yung pinagkaiba ng hope at saka ng faith. Ganun. Ang galing. Ganito, imagine ninyo may dalawang circle. Yung isa, bigger circle. And inside that bigger circle, may smaller circle. Ano doon yung faith? At ano doon yung hope? Yung faith, yung mas malaking circle. The hope is the smaller circle. Kasi bakit? Hope is, hindi sila magkaibang bagay ha. Kasi you cannot hope without faith. And wala ring ano ba to? You cannot hope without faith. Diba? And in faith, you must hope. Sige, may gusto sabihin? Parang faith is not complete naman Without hope. Tapos, tama yun. Kasi sa Hebrews 11, or sa Hebrews 11 verse 1, pag tinanggal natin yung hope doon, kasi ano sabi doon? Faith is the assurance of the things hoped for. And the, faith is the assurance of the things hoped for and the confidence of the things not yet seen. Okay? So, ibig sabihin, hindi rin kompleto yung pananampalataya kung walang hope. Kung tatanggalin natin siya dun sa meaning niya dun sa Hebrews 11. So, ano ibig sabihin nun? Faith is the bigger picture. But hope is something na pang-future. Nakukuha ninyo? Andiyan pa kayo? Huwag na akong tutulugan ha. Okay. Faith is something na mapag-asa ka, pinapaniwalaan mo, even in the past tense. Katulad ng sinabi ni Ate Julia, yung mga bagay na nangyari in the past, we believe that God created the world. We believe that in the beginning, diba, there is God, there is Jesus, there is the Holy Spirit. We believe that God created everything. Amen? And that is faith. Kahit nasa past siya. Faith can, faith ay nandun siya sa past, andito siya sa present, at nandun din siya sa future. But if you put your hope in the Word of God, on the basis na sa future pa siya mangyayari, yan ay hope. Nakukuha niyo? Andiyan ba kayo? Yes po ninyo. So pag may nagtanong sa inyo, what is hope, what is faith? Parang magkapareho naman siya. Yun, alam niyo na yung sasagot niyo. Faith is the bigger picture. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. But faith is the bigger picture. Pinapanampalatayaan mo yung mga bagay kahit tapos na kahit hindi mo pa nakita noon. Diba? You believe that Jesus resurrected on the third day. That is faith. Diba? But when you believe that Jesus will come again soon, that is hope. Amen? You have hope in this time. So, ano pa? Tagdagan natin yung ibig sabihin ng hope. Hope is faith in the future tense. Amen? So when you look forward to something at pinaniniwalaan mo yung salita ng Panginoon doon, that is biblical hope. Amen? You are expectant, you are joyful in waiting for that promise of God in the future that is yet to come. That is hope. Naiintindihan po natin. Mahalaga po na maintindihan natin po. No? Ano ba? Hope is strong confidence and not just wishful thinking, katulad na nabanggit ko kanina. If faith is strong confidence in the Lord, then hope is strong confidence that something good will happen in the future. Kaya nga po,
sa mga tao na may clinical depression, they are diagnosed talaga. One of the signs, sabi, and I don't know kung na-experience nyo, but one of the signs that na may depression ng isang tao is hopelessness. You don't look forward to the future anymore kasi wala nang sense. And hindi, paano ba to? I don't want to take this lightly kasi mahirap siyang ipaliwanag. Kasi ako, hindi ko masasabi na na-experience ko siya in the full extent. No? Siguro may better person to talk about it sa inyo in the future. But ako, hindi pa ganon. Alam ko lang that if a person is depressed, sabi ng mga experts, sabi ng doctor, at sabi ng mga tao na ka-experience, you do not feel hope. So, kumusta ka ngayon? Do you still feel hopeful? Do you still have hope that there is something good? At ang hope, hindi lang meron tayong na-expect in the future. Kasi sometimes we expect something bad is going to happen in the future. That's not hope. You expect something good kahit mahirap, kahit pangit yung sitwasyon na nangyayari. That is hope. Kasi bakit? Bakit ka nag-hope in the future? Bakit ka na positive that there is something good that's going to happen in the future? Kahit hindi mo nakikita dito sa sitwasyon mo ngayon, kahit nag-aaway yung pamilya mo, kahit na parang walang nangyayari, nakatanim ka lang doon sa lupa. But why? Because our hope is anchored in Jesus Christ. Babalik tayo doon. And Jesus Christ is the same yesterday, today, and until eternity. Diba? At kung siya yung pinapaniwalaan mo, kasi siya yung Diyos na nangako, alam natin na yung karakter ng Panginoon, hindi nagbabago. Kailangan hindi siya nagsisinungaling. If God said that believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved, you believe and you hope for that. At kung meron kang ganong klaseng hope, magbabago yung buhay mo. Kasi bakit? Doon ka nakaangkla, magbabago kung paano mo how you live out your life. Nakukuha po natin. Kaya parang katulad si Ate Rose ang ba nagsabi ng kanina na, sino ba nagsabi na? Si Apple. Si Apple, parang gano'n na, naniniwala ka na yung kung ano yung sitwasyon mo ngayon, hindi rin mananatiling gano'n. That is being hopeful. Amen? That is being hopeful. So, if you feel like mawawalan ka ng hope, seryosong bagay yan. Seryosong bagay yan. Pag nawawalan ka na ng pag-asa na may maganda pang mangyayari in the future, come to your leaders, makipag-usap ka sa mga kaibigan mo. We are available. Ako, kung lalaki ka, sa mga kuya, kung babae ka sa amin, nila Ate Julia, nila Ate Bea. Pero baka na si Bea yun. Kausapin mo kami na. So, it is nakikita niyo kung gaano siya kaseryoso. Kaya sabi dun sa Psalms kanina, why are you cast down, O my soul? Soul? Why are you in turmoil? Why are you in turmoil within me? Bakit ka gulong-gulong? Hope in God, for I shall again praise Him. Amen? So, punta na tayo sa next. Ang tanong ngayon alam na natin that faith is the bigger picture. Faith is in the past tense, present, and also in the future. But when you hope for, when you have faith in something that you expect to happen in the future, that is hope. Diba? So, ang tanong ngayon is, how to grow in hope? Paano mo mapapalago yung pag-asa mo? Paano mo siya mapapalago? Yun yung pag-uusapan natin. At mabilis lang to mga kapatid. Tandaan lang natin yung word na hope. H-O-P-E. Yan. In the context of 2 Peter chapter 3. So if you have your Bibles with you, open nyo lang yan. Sa 2 Peter chapter 3. How do we grow in hope? Yan. Number 1, letter H. Wait lang. Okay, mamaya na ako magpapahula. Number 1, letter H. Pakibasa nga po ng malakas. 3, 2, 1, go. Hold on to God's promises. You hold on to God's promises. The way grow your hope is to, hold on to it more sa mga promises ng Panginoon. Kasi hope is believing what God said.
Pero paano tayo maglalago yung pananampalataya at pag-asa natin kung hindi natin minameditate yung salita ng Panginoon? Sabi ni Peter, sa 2 Peter chapter 3, sinimulan niya, Peter begins by telling the believers to remember the words of the prophets and the command of Jesus. Ibig sabihin, alalahanin nyo yung salita ng Panginoon. Sabi dito, this is my second letter to you. Last month, anong topic natin? Exiles. That is about 1 Peter. Na hindi ka na, alien ka na. Hindi ka na mamamayan ng earth. Diba? And we are hopeful in the future na makakauwi tayo sa tunay nating tahanan. Yun, yung sa 1 Peter. At sabi niya dito sa 2 Peter, sa closing, sinimulan niya, this is my second letter to you, dear friends. And in both of them, I have tried to stimulate your wholesome thinking and refresh your memory. Sinasabi niya sa mga sinulatan niya, alalahanin niyo, i-refresh niyo yung memory niyo. I want you to remember that what the holy prophets said long ago and what our Lord and Savior commanded through your apostles. Hope grows kapag when we remember the promises of God. Mas lumalago yung pag-asa when we remember what God has already said. So, kapag napapansin mo yung sarili mo na parang lagi na lang akong malungkot, lagi na lang akong lonely, lagi na lang akong parang negative yung iniisip ko, meditate on the Word of God because it gives us hope. Amen? Amen? Pagkasabi nga sa katabi mo, kailan ka huling nag-meditate ng Word of God? Pakitanong. At pakisagot na rin. Sabi ko natin. Kailan ka huling, hindi mo lang basta binasa ng ganito. Kasi yung last time na binasa mo, ngayon. Hindi ngayon. Last time that you really meditated on the Word of God. When was the last time? Okay? Kasi bakit? Bumibiyok na ako. Kapag hindi natin itinuon yung sarili natin to be hopeful in the promises of God, anong magdidikta ng sitwasyon at emotions natin? The situations around us. Diba? Pag nakita mong negative na bagay, negative ka na rin. Kapag nakita mong nag-aaway yung pamilya mo, iiyak ka na rin, sobrang lungkot mo na rin. Parang diba? Diba? Nandidiktahan yung emotions natin, yung mga bagay, na-overwhelm tayo sa mga bagay. So, don't let your circumstances become louder than the promises of God. Amen. Amen. Number 2. Nalilang, diba? Anong next? Wait, huwag niyo muna, papahulaan ko. Ano nga yung H? H. Hold on to God's promises. O. Obey. Obey, Obey? Number 2, letter O. Obey while you wait. Yeah. At alam nyo, sobrang hirap intindihin ito para sa atin. Alam lang natin, maghintay ka lang, magkakajowa ka rin, maghintay ka lang. Diba? Magaganda rin yung buhay mo, maghintay ka lang, diba? But what does it really mean? How can we grow our hope? By obeying. In 2 Peter, punta tayo kung may Bible kayo. In 2 Peter chapter 3, verse 11 and 12, ang sabi dito, since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live is looking forward to the day of God and hurrying it along. On that day, He will set the heavens on fire and the elements will melt away the flames. Ano sinasabi ni Peter dito? Tinatanong niya yung mga sinulatan niya, anong klaseng tao ka dapat? Parang gano'n. Anong klaseng pamumuhay dapat ang meron ka? Kasi ang pinag-uusapan talaga nila dito, that there will come a time, mamaya mapag-uusapan natin yan, na matatapos ang lahat, and we will come to meet our Maker. Nare-realize ba natin yan? Kanina nag-iisip ako, gusto ko magkaroon ng illustration kaso wala akong tali na mahaba. Gusto ko magkaroon ng illustration
Imagine nyo na lang, meron akong taling mahaba. Straw. Ano yung straw? Pinakapulupot pang ganyan. Ako parang, oh. Kita nyo to, guys? Yes. Hope. Just hope. Believe. Just have faith. Yeah. But this thing exists. Let's have faith, di ba? O, meron akong tali dito. Tapos ito yung, ano yung pulupot, ibinanan ko pa dyan. Hanggang saan yung makapunta? Siguro, kaya nung paluputan, palibutan yung buong church ng ilang ulit, no? Okay. Makuha rin nandito. Ang hirap na mag-illustrate. May tali kayo dyan. Gawin na natin ng ano. Ay. Kukuha si Arlie. Ay, meron nga! Wow! Oh, thank you. Surprise Isip ko na pauwi ako eh. Ay, pali naman. Tali na po? At yan. Tali na mahal. Ano naliit? Okay, sige. Try natin. Tali na. Ito, imagine natin na mahaba to. Sobrang haba niya. Wait. Just leave, guys. Just have faith. Okay, no. Guys, okay. Imagine niyo itong tali na to. Ito yung tali. Yun yung faith natin ngayon. This is our life. This is our life. And, buhay ng isang tao, kapag umabot ka ng 60, 70, 80, ano lang yan? Yung maiksing yan. Alam mo kung ano to? This is what we will experience after we die. And this is eternity. Paano ka makakapunta doon sa eternal? Kasi dalawang bagay lang yan, mga kapatid. At this is, ito yung laging tinutulungan natin. No? Dalawang bagay lang yan. Walang in-between. Walang purgatorio, walang gitna. At the end of our lives, ito yung sinasabi sa 1 Peter at 2 Peter, we will come to meet our Savior face to face. After this short life on this earth. Ito lang yan. Ito lang. Guys, gusto ko maintindihan niyo. Ito lang yung buhay natin. Ito yung kung kailan tayo pinanganak. Ito yung nag-high school ka. Ito yung nag-broken market ka. Ito yung naghanap ka na ng trabaho. Ito yung hindi ka tinanggap sa trabaho. Ito yung na-scam ka. Ito yung finally nakapag-asawa ka na rin. And then eventually nagkaroon ka ng apo. Tapos ka. Ganyan. This is our life. Kaya nyo imagine it. This is our life. Sabi sa Bible, kapag umabot ka ng 78, you are so blessed. But we know na sometimes, hindi na umaabot doon. Diba? Ako 31. Yung iba, kalahati na ng edad. Kalahati ng edad ko. Si Maxine, 15. Ang tama ba? 12. Kaya ko na talaga yung nag-bless. Hindi ko lola na ako. Ito mga tita ako, lola na. Ako, diba? 12 years, just 12 years. Sabi ko sa inyo kanina, diba? You are blessed kapag naging matanda ka. Diba? Kasi when you are old, you look back to decades of the goodness of the Lord. Diba? Ano nga ako ito, nalulungkot ako, 15 na ako. Wow! Matuwa tayo mga kapatid because aging is beautiful. Diba? Aging is experiencing more of the Lord. Diba? When you look back, mas marami kang pagkatoo, mas marami kang na-experience sa Panginoon. And sometimes, at sana nga ma-experience natin, we hope na ma-experience pa natin yung buhay ng may malaking pamilya, na makikita ko kayong apo mo, na ikaw maghahatid sa mga apo mo sa daycare. Na-imagine nyo yun? I-look forward nyo yun. Diba? That is being hopeful. You hope for a good future. Pero yung hope ko hanggang doon lang ba? Hope in the eternal. Dito. Kasi mas mahaba to eh. So, saan natin, i-google yung
oras natin dito sa maliit na to, kung ano yung mga bagay na ginagawa natin in this short life matters in the eternal. Nakukuha ninyo? Hanggang pa yan, ha? Yun yun. Yun yung eternal. So if you live your life separate from God, hindi ka niya pipigilan. Kung ayaw mo talaga, you will go to eternity then, but in hell, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ano ibig sabihin nun? That there is weeping. Ano ibig sabihin ng weeping? Pagtangas. Sobrang, hindi ka lang basta, pakalukot, nasa nila ako. Hindi lang basta ganun. Ano yun? Paano yung pagtangas? Kuya Ray Martalita. Pagtangis. Sorry. Sorry guys, kasi I'm so, I'm so grabbed. sa agalo. Hey, Martalita. Tingnan natin. Kung saan gugulin yung buhay mo yun. So, yung pag-iyak rin. Seryoso. Kung ito yung tawanan. Paano yung pag-iyak? Gagawin natin yung challenge ng happy, disappointed. Mabilis yun. Happy, disappointed. Okay. Yung umiiyak. Pag tinawanan nyo kayo, tatawagin ko. Okay, babe. Tsaka, Mike. paano yung pag-iyak lang? Paano yung weeping? Pagtangis. Paano yung weeping? Joe. I-manifest mo si Joe. Kailangan ganyan kasi baka makatulog kayo sa akin. Kailangan ganyan. Kinaman, talaga ako seryoso. Sabi na, parang tigil naman. Malakawan naman natin. Sabi ko, there will be weeping. Kasi sa impyerno, alam mo yung pinakamalungkot doon? Naniwala kang langit ka, pag lagpas mo sa kamatayan, impyerno ka pala. So you weep. Sayang! Sayang, Lord! Sayang, kunin mo ako dito, Lord! Kunin mo ako dito! Ayoko dito! Bakit? May mga taong ganun. And also there is gnashing of teeth. What is gnashing of teeth? Alam mo yung gnashing of teeth? May ganung tao sa impyerno kasi bakit? They decided to live their life separate from the Lord. At nung nandun na sila sa impyerno, ganda sila. Ang karapatan na rin ako dito! Ganon. So there will be weeping and gnashing of teeth. At ayaw natin mapunta doon. Doon sa sobrang pagsisisi, wala nang natirang repentance para sa Kanya. At doon sa sobrang ayaw sa Panginoon, galit siya nung napunta siya sa impyerno. At pinili niya yun. We don't want to live our lives, this short life like that. Amen? Imagine niyo, eternity mo gagawin yun. Araw-araw, may gabi, hindi ko alam. Pero every day of your eternal life, you weep and you gnash your teeth. Amen? Hanggang dulo. And who knows, hindi ko na alam. Wala tayong concept ng eternity kasi yung buhay natin laging natatapos eh. Diba? So, ganun. So, sinasabi ni Pedro, everything around us is going to be destroyed. There will come a time that your dreams will end. Kahit makamit mo yan, it will end. Your family, they will be saved, but it will end. Diba? Your job, kahit paggaano kaganda yan, it will end. Yung mga achievements mo, kahit na magmanda ka, umiyaw ka, it will end. Kasi we will all meet with our Lord. And
Savior, Jesus Christ. And He will judge. He will decide. Hindi ikaw ang mag-decide kung langit ka o impyerno ka. At the end, wala ka ng pagdidesisyon magagawa. So decide now, hanggang kaya mong magdesisyon kung saan mo gustong pumunta. Diba? If you will believe in the Lord, or if you will live your lives, kung anong gusto mo lang gawin, yun yung gagawin mo. Mamili ka lang doon, weeping or gnashing of teeth. Amen? So, do what is holy. Diba? And godly life, kailangan yun yung ibuhay natin. Kasi Jesus is coming again. And we should pursue holiness. Diba? Holiness, godliness, faithfulness, love, joy, peace, patience, all of those things. I agree with you, it is difficult, but it is not impossible because of the Holy Spirit. And all of those things, hindi siya mystery sa atin because we have the Word of God. We have our church na praise God. Sabi ko nga sa inyo, kanina, kung nandito kayo kanina umaga, sabi ko, one of the things that I am so proud of in our church, in Word for the World Hispanas, is we preach the Word faithfully, kahit masakit. We preach the Word faithfully, kahit na puro suffering yan. We preach the Word faithfully, and we do not sugarcoat it na, sige, basta gumawa ka lang, bumawi ka lang sa Panginoon, sige, gawin mo lang yan, maging mabuti ka lang, okay yan sa Panginoon. Are you sure that if you do ministry, okay yan? Sigurado ka? Na kapag ka nag-usher ka, na kapag ka nag-worship lead ka dito, the Lord approves. Sabi, do your best to present yourself as an approved worker. As a worker approved by God, rightly dividing the word of truth, who does not need to be ashamed of anything. If you have something in your life right now na nahihiya kang i-bring to life, praise God because God is light. In Him there is no darkness at all. Alam niyo yung katulad ng sinabi ni Kuya Ristan last time, na kapag nagtatago tayo sa Panginoon, parang nagtatago sa isang room na ang pader, glass, kita ka rin naman. Diba? So, what's the use of being ashamed of it in front of the Lord? Kasi yun yung deception ni Satan. Just do your best to be good here in this lifetime. Okay na. But tumulong ka sa mga mahihirap, do charity works, tumulong ka magwalis sa... And those things are not bad things. We also do that. Pero hindi yun yung essential. Ang pinakaunang essential, kamusta kayo ng Panginoon? Nalulugod ba siya sa'yo dito sa buhay na mag-isi na ito? Sobrang gusto mo ba siya na kaya kang dalhin hanggang langit? Kasi ito yung mga kapatid, para sa mga hindi aanperan sa Panginoon. May gutong tanong if God is so good and if God is love, why would He send people to hell? Nakuha niya. Kung ang Diyos ay pag-ibig, kung ang Diyos ay mabait at mabuti, bakit niya papadala yung mga tao sa impyerno? But the truth is, it is not God na nagpapadala. Dinesisyon ka na yan dito sa maiksing buhay na. Pag nag-desisyon ka na ayaw mong sumunod sa Panginoon, ayaw mong ipagpakialaman ng Panginoon yung buhay mo, ikaw ang masusunod dito. Kung hindi ka na talaga napapakialaman. There is no repentance left for those who deliberately do the things that God explicitly said no to. Amen? But praise God. Kasi kung naririnig natin magsalita ng Panginoon ngayon, and if you decide in your heart to believe in the Lord Jesus, His works in the past, His works now in the present, and what He will do in the future, yung eternal life natin, kahit pagano kaiksi yung buhay natin dito, it will be with Him. Amen? So, kumusta yung buhay natin? Do you obey while you wait? Kasi bakit? Ang pinag-uusapan dito, sabi ng mga tao, sinasabi ng mga tao na hindi naman totoo yung pagdating ng Panginoon kasi ang dami-dami nang nagsasabi. As ganun pa rin naman ngayon, hindi naman dumarating eh. Narinig niyo na yun? Narinig niyo na yun?
But sabi dito, obey while you wait. Sabi sa next verse. Sabi ko sa next verse, but we are looking forward to the new heavens and new earth He has promised. So we have hope. A world filled with God's righteousness. And so, dear friends, while you are waiting for these things to happen, sabi dito, basahin natin na sabay-sabay, make every effort to become living, peaceful lives that are pure and blameless in His sight. Make every effort. Sabi ko nga sa inyo, ang growth, it is natural sa mga natural na nakikita natin sa paligid natin. But in the spiritual lives, it is not natural. You have to do an effort. Hindi yan basta itinangin ka ng Lord sa isang church, bigla ka na lang lalago. You have to do your part. You have to make every effort. Kaya nga, it is painful. It is difficult when you grow. Pero kapag nag-grow ka na, at alam nyo yung growth, hindi mo yan mapapansin sa sarili mo. Napapansin mo ba? Oh, wow, tumatangkad na ako. Pansin mo? Hindi naman, di ba? Kailan mo napapansin yun? Ha? Pag ano? Ay, ano ba yan? Pag may nagsabi, yes, pag may nagsabi, di ba? Parang natakad ko na, kita ko lang sa'yo last month, tumangkad ka agad. Di ba? Sa atin din ganon. Hindi mo mapapansin yan. Parang walang nangyayari. You do your part, you make every effort to do good, you make every effort to know the Lord, you make every effort to pursue righteousness, to pursue peaceful life, and parang walang nangyayari. Pero pag nakita mo na, bakit parang hindi ka parang maging mayabang, pero mapapansin mo, di ba na, hindi ako nagmura, try mo nga, ay, ayaw na talaga. Parang, ayaw na talaga. Diba? Mapapansin mo yan, and people will notice. And people will glorify God. Amen? So, obey while you wait for the Lord. Amen? Okay. So, ano ulit yung letter H? Hold on to God's promises. Hold on to God's promises. Letter O? Obey while you wait. Obey while you wait. And letter B, wag muna wala natin. Letter B, ano yung sa letter B? Persevere. Pursue. Pray. Patience. Makita natin. Patience. Patience with God's timing. Patience talaga ng busy ko yung next patient honor. Amen. Amen. Patiently trust God's timing. Sino dito nagtitiwala sa timing ng Panginoon? Talaga? Kahit 10 years. Sabi sa iyo, kanina talaga ng pahinayan eh. Kahit 20 years. Hindi na talaga. Pero totoo, napakahirap maghintay. Diba? Alam natin yan. Sino dito maninipin? Gaya ko. Alam ko yung miss eh. Gusto ko nang umalis eh. Pero hindi ba na makaalis kasi, diba? Patiently trust God's timing. Sabi dito, sa 1 Peter chapter 3, verse 8, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! But you must not forget this one thing, dear friends. A day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. 2 Peter, yes, sorry. Sa 2 Peter chapter 3, verse 8, sabi ni Peter, huwag niyong kalilimutan, ganito. We do not have this concept of time like this. Ang concept natin ng oras, punta ko dyan, 1 minute. Tagal ng 1 minute, 5 minutes na ako naghihintay dito. Ganun lang. Diba? Ang concept natin, 24 hours a day, 7 days a week, 4 weeks in a month, 12 months in a year, 10 years in a century, decade, 100 years in a century. Di ko na alam kung ano tawag sa 1,000 years eh. Millennial, alam ko pala. Yung 1 million years. Ganun ba? Ewan ko, diba hindi natin alam. Pero sabi dito, sabi ni Peter, you must not forget this one thing. He is encouraging the people na even if God seems to delay something, it is not really delayed. It is just delayed on our timeline.
Pero sabi dito, a day is like 1,000 years to the Lord. Imagine niyo yun, yung isang araw daw, parang 1,000 na sa Panginoon yun, kasi kita niya lahat yun. At ang 1,000, it is like just one day sa Panginoon. So we do not have the same concept of time with the Lord. Kaninong time ang pagtitiwalaan mo? Yung timing mo, yung timing ng Panginoon? Timing ng Lord. Diba? If the Lord has decreed that you will graduate in this timeline, doon ka graduate. We feel like it is a delay sometimes, di ba? Kasi meron tayong timeline sa buhay natin. Sino dito mahilig pag-timeline? Na hindi siya masama. For example, pagka may ganito kayo, kailangan pag 18 years old na ako, may ipon na ako. Mga ganun. Kailangan kapag 25 to 27 yun, mag-aasawa na ako, dapat may asawa na ako. Pag siguro mga 30, siguro naipon ko na yung first million ko. Diba? Kapag 40, dapat, alam niyo sa mga Gen Z at sa mga Gen ako, kapag 40, kailangan retired na ako. Comfortable na yung buhay ko. May ganun. Comfortable na dapat yung buhay ko by the age of 40. Kaya talaga nag-hustle ngayon yung mga Gen Z. Yung kaya sobrang naging beneficial yung work from home. Kasi pag work from home, ang dami mong trabaho. Nakakaipon ka talaga. Diba? So, kailangan by the age of 40, and people do, talagang na-achieve nila yun sometimes pag may nakilala kayong tao. Retired na siya pag 40. Tapos, kailangan, kasi life begins at 40. So, sa 40, kailangan doon nagtatravel na ako sa Asia, Macedonia. Si Paul pa. Sabi rin pa. Diba? Parang gano'n yung timeline. And kapag hindi ka open for the timeline of the Lord in your life, you are not flexible, hindi ka adaptable sa timeline ng Panginoon, you don't have the concept na may kilos ang Panginoon sa kanyang own timeline. Masasaktan ka. Diba? Kasi naniniwala ka, dapat nangyari na to eh. Dapat nangyari na to. Parang gano'n sa mga sinulatan niya. Na parang sinasabi ng mga tao, kung totoong darating ang Panginoon, dapat dumating na yan. Yun yung challenge. Pero sa Panginoon, sabi, you must not forget this one thing. 1,000 years is like one day to the Lord. And one day is just like 1,000 years to the Lord. At ang sabi dito, sa next verse, the Lord isn't really being slow. But sometimes we feel like God is being slow. Parang, wala dito sinasabi pero sa totoo lang, kapag naghihintay ka, nararanasan ka, you will just admit to yourself, you feel like God is being slow. O kaya, ito yung worst. Nalimutan na ako ng Panginoon. So, sobrang dami mong kasalanan, hindi niya pinili yung mga desires ko. So, there is no reason to hope. Wala na, bababawat ko na lang yung mga hope ko. Bababawat ko na lang. No! Hope big things in the Lord. Expect great things in the Lord. Because just siya. I want you to think. Sige, pikit kayo. Pikit kayo, pikit. What are the things that you hope for? What are the things? Seriously think, what are the things that you hope for? What are the things that you put your faith into sa word ng Lord, sa mga pangako niya that will happen in the future? Think of it. Think of it. Yung mga bagay na hino-hope mo sa Panginoon. Sige po yan kayo. Alam niyo yung mga bagay na naiisip niyo? God can do greater. God can do greater. Just only sometimes not in your timeline. Nakukuha niyo. God can do greater, but sometimes, most of the time, not in your timeline. Amen? So God's delays are not denials. Hindi dinadeny ng Panginoon. If you have a desire, if you have hope, hindi ko na bigyan ng example eh. Kasi napakaraming bagay that we hope for. What are those things? I don't know. I have my own hopes and dreams in the Lord. You have your own hopes and dreams. But God is greater than our hopes
my dreams. Kung may nakakita dito nung note ko na more than wonderful. Ang luma na, di ba? Pero ang ganda niya, pamatanda. Pero He's more than wonderful, more than marvelous, more than we could hope for, more than our fondest dreams, more than anything we could think of. That is the Lord. At hindi natin kayang imagine because He is eternal, eternally good, eternally loving. Diba? So, ano ulit yung challenge sa atin? Patiently trust God's timing. Paano mo mag-grow yung hope mo? Huwag ka masyadong mainipin. Pag naiinip ka, remember the promises of God that He has your best interest in mind. Ano ibig sabihin nun? You put your hope in the character of God and in His love for you. Na mahal ka ng Panginoon. Na may pakialam siya sa'yo. Na meron siyang ginagawa sa buhay mo. Kahit ang dami natin dito, kinikilusan tayo ng Lord isa-isa. Can you believe that? Ang galing ng Lord, di ba? Hindi ka nalimutan ng Panginoon. Kung yung iba meron na, kung yung iba ay na-experience na yung bag, parang hindi yung hinahope ko. Pero hindi pa nangyayari sa akin. Do not lose hope. Amen? God is doing something. God is doing something in your life. And that is our hope. And lastly, letter E. Ano ang letter E? Every day, you know. Lagi na pakulaan ko ba yun? Sige. Sayang. So every day, grow in Christ. Okay? How can we grow our hope in the Lord? Every day, mag-grow din tayo sa Lord. Paano yan? Sa 2 Peter chapter 3, verse 18. Sabi dito, you already know these things, dear friends, so be on guard, that you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing. Verse 18. Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ito na yung pinaka-huling bilin ni Peter dun sa letter niya. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin nun? Our hope is strengthened more as we continue to know Christ. Yung growth ng hope natin tumigil pag hindi na tayo nagbabasa ng Word of God. Doon na lang yun. So, kaya mo na lang mag-asa sa namin kainin kami mamaya. Yun na lang yung kaya mong bigyan ng pag-asa. Yung mga madadaling bagay. Nakukuha ninyo? Pagka mahirap na bagay na hindi mo na kayang bigyan ng hope in your heart, kasi hindi mo na kilala ang Panginoon to that highest level. Naiintindihan ninyo? But if you know the Lord deeply, every day mas nag-grow ka sa Panginoon, every day your hope grows. And every day as you grow old, na ngayon, ilang taon ka, Mariam? 14. Yung hope na meron ka, if you continue in the Lord, pag 20 years old ka, mas grabe na ang pag-asa mo sa Panginoon. At pag 30, 40, 50 years old ka, makikita mo, wow, ang lilit na mga pangarap ko noon ngayon, mas malaki na. Kasi you continue in the Lord. You grow deeply in Him, and your faith grows, your hope grows, to the point na parang imposible na mag-asa ka pa rin sa Panginoon. That's how your hope grows. Amen? So the closer we know, we get to know Christ, mas nagiging strong yung hope na meron tayo. Amen? Ano ulit yung H-O-P-E, yung apat? Letter H? Hold on to God's promises. Hold on to God's promises. Letter O? Obey while you wait. Obey while you wait. Napakahalaga nito mga kapatid. I can't emphasize enough. Hindi ka lang basta namapag-asa. Hindi ka lang basta naghihintay. You obey. You obey. And letter P? Patiently trust God's timing. Patiently trust His timing. Letter E? Every day grow in Christ. Every day grow in Christ. So, to sum up our series for July, praise God, nakatapos tayo ng isang book ulit. Diba? Next slide. Ito yung ginaya ko lang yung kay Kuya Ristan last time. Sinamarize na kasi yung first 3 episodes. Ang sabi itong una natin pinag-usapan, we need to grow in our character because
What is at stake is our eternal life. Amen? So, kailangan natin fokusan itong mga bagay na to. First thing is your character. How is your character? Anong ugaling meron ka? Anong attitude ang meron ka? Kailangan mas nag-grow yan as you grow in the Lord. Habang mas tumatagal ka, kailangan mas nagiging dalisay yung character natin. Not perfect yet. Doon na yun sa eternal. Doon na yun. Not yet perfect, but growing. Amen? Kapag tinignan mo yung sarili mo sa salamin at nakita mo yung 15 years old mong salamin, ang dami niyong pag-uusapan. Ito pala, galing mo, no? Grabe, no? Sobrang mainipin mo noon. Tapos yung 15 years old mo, proud ka sa'yo na, grabe, naghihintay ka na talaga sa Panginoon. And while you wait, you will obey. Kaya mo na magkaroon ng ganong conversation with your own self. Alam niyo ang malungkot? 15 years old, kinausap ng 40 years old you, parang same lang yung wavelength nyo. Same lang yung mga jokes na meron kayo. Same lang yung humor na meron kayo. Same lang yung attitude na meron kayo. Anong nangyari? Walang growth. Amen? So, growth is not sa edad. Growth is realizing that we are wicked people. We have so much sin. We are so hostile in the Lord. We need a Savior. That is growth. That the more you grow in the Lord, hindi ka payabang ng payabang. The more you become humble. Kasi the more you realize your need of Jesus. I need you, Lord. I need your blood. I need your saving grace. I need you. Amen? That's maturity. Maturity ay hindi, ang dami mo lang alam kasi kakayabang mo yan eh. Maturity is not, ang dami mo lang kayang i-advise, kinuha mo lang sa boiling waters. That's not maturity. That's not maturity. Maturity is this. Mas kilala mo ng Panginoon. Mas kilala mo ng sarili mo. Wala nang bahid ng pagtatago. You know your weaknesses. You know everything. You know every sin. You know, alam mo kung saan ka na-open. Alam mo kung saan ka natatalisod. At iniiwasan mo. That is growth. Amen? Alam mo ang kawalan ng maturity? Hindi mo alam, kaya palagi ka nagsastumble doon. So parang bumabalik ka doon sa isang bagay, ignorante yung isip natin, o pinapaniwalaan mo na makakalagpas ka dyan. Kahit gawin mo yan, masamang bagay na yan. That's immaturity. Hindi maturity yung, kala mo naman eh. Hindi. Maturity is iiwas ka sa dating path. Kasi kapag yan ulit yung nilakaran mo, malalaglag ka ulit. Amen? Nakukuha ninyo? So we need to make sure that our character grows into maturity. Hindi nagmamadali. Tahimik ka na bigla kasi maturity daw sabi ni Ate Jo. No, maturity is not pagtahimik lang. Merong maiingay na maturity. Diba? Merong tahimik na immature. So, hindi yan yung kung paano mo i-presenta yung sarili mo sa ibang tao. No. It's how you present yourself to God. Am I approved, Lord? Na iniiyakan mo yung bawat sitwasyon kasi, Lord, tama ba yung Lord? I mean, sorry, Lord, kasi nagawa ko na naman. It's maturity. You weep over your sins. Amen? It's not, di mo na magagawa yung mga bagay na mali. Walang gano'n. Hanggang nandito tayo, magkakamali tayo, pero ang pinagkaiba, when you mature, iba na yung kung paano mo i-deal. Amen? You ask the Lord, Lord, natutuwa ka ba sa akin? Kasi mga tao natutuwa sa akin, pero ang pinaka-importante kung natutuwa ka sa akin. Kasi kung hindi ka natutuwa sa akin, Panginoon, kahit wala ang lahat. Yung pag-ministry, yung pagsasakripisyo, ang daming, ang dami yung sakripisyo. Sakripisyo sa tulog, sakripisyo sa oras, sakripisyo sa buhay. Make it all be worth it. Sana tama yung nilalakaran natin. Take this life seriously. May silang yan. Amen? Make sure that your character grows. Pangalawa, because what is at stake is our eternal life. Diba? We can do ministry all our lives. Pwede ka mag-loyalty award sa worship department.
80 years, ito yung worship leader natin, very anointed, very strong, naiiyak yung mga tao. Pero walang off stage, ang pangit ng character. Our eternal life is at stake. Second, we need to grow in truth because it is our foundation. Hindi ko usapan with Ate Julia last time. Are you growing in truth? O yung mga truth na alam mo nung una, yun pa rin yung alam mo hanggang ngayon. Grow in truth. Ito yung pundasyon natin. O baka meron kang pinapaniwalaan nung una, di mo alam mali pala. Grow in truth. Amen? Meron kang pinapaniwalaan sa isip mo, taliwas sa katotohanan ng Panginoon. Anong tawag doon? It is a stronghold. Something that you believe that is actually a lie. It is a stronghold. Ang stronghold, hindi lang yung basta nakakapit sa iyong kaaway sa mga kasalanan. Hindi. Stronghold is something that you keep on thinking about. You believe it. Pero ang katotohanan niyan, hindi siya totoo. It is a lie. What are those things? Hindi ka mahal ng Panginoon, hindi ka na kayang patawarin ng Panginoon, mawala ng regard ang Panginoon sa iyo, na hindi ka na makakabawi sa spiritual na buhay mo, hindi mo na kaya makabalik sa dati mong apoy. Those are all lies, and those are strongholds. Don't believe that. Don't ever believe na hindi ka na kayang pagalingin ng Panginoon. God can heal you. God heals, even up to now. Amen. Don't believe the lies of Satan. How would you know? You dig deep sa word ng Panginoon. That's how you know. You ask guidance. You ask counsel from wise people. That's how you know. You ask. And when you ask, pag nagbigay sila ng advice sa'yo, gawin mo. That's how you test the truth of the word of the Lord. Do it. If the Lord says forgive, try mo magpatawad, tingnan mo kung totoo, na magbe-benefit siya sa'yo. Do it. You will never know until you try the truth of the Lord. Amen? Hindi lang siya head knowledge lang, na you grow in truth, na alam mo yung, you do it. Test it. Try it. Blessed are the persecuted. Test it. Huwag kang gumante. Try mo. If you will be really blessed. Test it. You will never know until you test it, until you try it, until you apply it in your lives. Amen. Ano ba? Pangatlo, sabi last week lang to. We need to grow in discernment, or we will be worse off than before. Diba? Kamusta discernment? O in Kuya Ristan's word, uto-uto mo pa rin ba hanggang ngayon? Na kapag sinabi ni Satan na, di okay lang yan. Kaya mo yan. Di ko naman pinagawin. Di ko naman bobo. Kaya niya. Di naman, alam mo, di ko alam kung may example dito, but grow in discernment. You grow in discernment. How do you discern the will of the Lord in your life? Diba? Tayo pumipili tayo ng mga magagandang bagay. Doon ako sa greener pasture. So, itong option na to, mas malaki yung kita. Ibig sabihin, ito yung kalooban ni Lord. Mali! Hindi ganyan ang maturing Christian pumili. Dahil malaki yung sweldo, dito ako kalooban ni Lord. Kapatid, we will be worse off than before. Hindi dahil maganda, kumikinang gold. And we know that in the Bible characters. Diba nga? Si Lot, anong pinili niya? Pinili niya yung kung saan daladaanan ng tubig, which is a strategic choice, actually. Strategic choice yun. Kasi hindi ka na maghihirap sa buhay mo kapag may tubig, may pasture. Pero hindi niya alam. Ewan ko, alam mo. Nabanggit ba? Hindi ko alam. Alam ba niya? Hindi natin alam. Na yung mga tao talaga sobrang corrupt. It cost him his wife's life. Namatay asawa niya. Ha? Kailangan ko bang mga mamatay sa akin para maging matalino tayo sa pag-discern ng kalooban ng Panginoon? Eh, pumayag naman si mama eh. Wala akong pakil. Payag ba ang Panginoon? Wala akong pakialam kung payag ang mama mo o ang papa mo. Ang tanong, payag ang Panginoon? I don't care. If all the people in this world approve, ang tanong, is it God approved?
Hindi mo na alam kasi hindi mo naman pinag-pray. You do not ask the Lord. You do not ask people. Hindi mo alam. Okay naman to eh. Wala naman akong ginagawang masama eh. You do not know. Maybe you're deceived. Amen? So be careful to live your life. Be careful with discernment. Discern what the will of the Lord is. Hindi siya undiscernible. It is discernible. Inutos sa atin yan eh. Discern what the will of the Lord is. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, kaya mong malaman. Paano mo malalaman? Come to me. I will tell you. Come to me. And I will show you great and mighty things which you do not know. Call to me and I will answer you. Ask and I will give it to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. You do it not just one time. You do it all the time. Ask the Lord, Lord, kalooban mo ba to? Ito ba yun, Lord? Lord, ang ganda pero natatakot ako baka hindi mo gusto. Lord, ang ganda-gandang opportunity pero baka mamaya mawala ako sa presensya mo. Lord, ito na yata exactly as item per item, ito na yung prayer ko. But still, Lord, you have the final say in my life. Hindi ako. Ask the Lord. And lastly, as we close this sermon series for July, we need to grow in hope. Bakit? Because He who promised is faithful and He will come soon. You do not know. We do not know the hour. He will come like a thief, kapatid. He will come like a thief. Baka yung pinagpapamamaya mong obedience, saka na. Bigla dumating ang Panginoon, you will weep, you will gnash your teeth. Baka yung pinagpapamamaya mong surrender, saka na. Kaya ko itong i-give up in my time. Hindi ko na gagawin ulit pag sinurrender ko na bukas. You do not know. Tomorrow is not promised. Wala kang makikita sa Bible, there is always tomorrow. Wala. Tomorrow is not promised. So grow in hope. Ano yung hope? Hope is our faith of the God of the future. Hindi lang, God is not just the God of our past. Hindi lang siya yung Diyos natin ngayon. He is also our God in the future. Yung mga bagay, yung age na hindi mo pa nararating, He's already there. So your hope, put it in Him. Not in your job, not in your family, not in the culture, not in the economy, not in the tradition, not in Philippines, not in the government. Put your hope in Jesus alone. He is there in the future. So hindi ka mawawala ng pag-asa. Kasi He is here now. He's already there. He is everywhere. Amen? So in every season of our life, we put our hope in Him. Because He who promised is faithful. Lahat ng mga pangako ng Panginoon, tapat at totoo, mangyayari sa timeline niya. Ano man ang inaasahan mo, paniwalaan mo matindi. He will do it. He will do it according to His plan. And not just He will do it, He will come again soon. He will take with Him yung mga taong nagtiwala sa Kanya ng buong puso. He will take with Him. Halika na anak, it is time to go home. It is time to go home. He will take with Him lahat ng mga taong nanalig at nagkaroon ng pag-asa sa Kanya na ang lahat ng mga pangako ay totoo. At isa sa mga pangako ng Panginoon in Revelation, I will come soon. I will come again soon. And all our tears, all our hopes, even those things na hindi naganap sa buhay natin, God is still good. Kasi even if you die, if you are righteous in His sight, and if you believe kahit hindi nangyari in your lifetime, it will still happen even after you die. Ulit-ulitin ko, kahit na yung pamilya mo, pinapaniwalaan mo na maliligtas, tas namatay ka, hindi ka mag-aalala. Kasi He is the God who still fulfills His promises to the righteous, to those who put their trust in Him, even after you die. Amen. You don't have to worry. Anong pinag-aalala mo? God is in control. Hindi mo kailangan saluhin ang burden ng pamilya mo. God is in control. Hindi mo kailangan saluhin ang burden ng ibang tao. Huwag kang mabigatan. Bring it to God. Bring it to Him. Put your hope in Him. Put your hope in Him. Do not be depressed. Do not be depressed. We are hopeful people. We are Christians.
we have Jesus in our lives, we are hopeful people. You are hopeful. You have hope. You have opportunity to see great things. Wala ka bang nakikitang maganda ngayon? Praise God, dahil ang Diyos natin ay tapat. You will see great things. Expect in the Lord. Be joyful in waiting. Amen? Praise God. Hope in God. Hope in the Lord. Amen. Can you all stand?